Network Entertainment. Hello? Yung mga di nila maririnig ever. Hindi nila alam. Bago mag-roll yung Hindi camera. nila alam yun at all unless na magkamali na naman tayo ng post tapos i-post natin lahat ng mga unedited shit. Kasi sinabi ko lang naman maangas si Riddler eh. Sinama pa rin naman siya sa original. Yes, yes. So, hello! Welcome to another episode of Bago Matulog with Red Oliero, which is I. Ayun po tayo, we're joined by our co-host, Andren Bernardo, which is me. Which is the recurring co-host, Andren Bernardo. The totally replaceable. And new, sinabi ko na, pag namatay ako, siya ang magiging heir ng Bago Matulog. Alexio Tabafunda, everybody. Gusto ko na, nag-handshake deal na tayo. Let's do it again, make it official. Yes, yes. Yun ang... yun talaga eh. Yun ang hierarchy eh. Tapos, pag ako na ang nag-take over, ang una kong gagawin is papalitan ko si Andren. Tama, okay. I mean, it's your show in eh. Wala na eh. Alam mo yung pag-upo mo, there's gonna be some changes around here. Pag-upo ko dun sa spot na to. Parang si Jimmy Fallon na nag-take over siya, sabi niya, gusto ko yung The Roots. Ayoko yung Max Weinberg 7. Diba? Parang ganun. Let's put some soul in this room. Gusto ko si Questlove ang... Yun yung goal natin pala dapat. Dapat may live band na tayo next time. na iteration ng Ladies and gentlemen, Tumbero. Ladies and gentlemen, the Oimons. Ladies and gentlemen, yung Oimons na available. Tapos tutugtugin lang nila yung theme song na to. Isa sa OBB? Ay, OBB. O nga pala, may OBB. Baka natataka kayo, bakit ito si Alexio? He's our resident weather expert. Also, dahil tag-ulan, ngayon, pag-uusapan natin yung mga trends at mga aabangan sa pag-predict ng weather. No? Tama. At gagawin natin yun pagkatapos ng itong unnecessary OBB. And we're back talking about the weather again, pare. Weather. Di ba parati sinasabi pag may nagpe-predict ng weather? Weather lang yan. Habang may namamatay sa baha. Tangina eh. Sobrang... Huwag naman ni si Kuya Kim, pare. Hindi, idol ko si Kuya Kim. Talaga? Yung fun facts niya, siya ata yung nagsabi ng fun Meron siyang Kuya Kim fun facts? Oo. Sinabi niya yung mga eagle, mga eagles. Mga eagles. Nakakalipad sila kasi hollowed out yung bones nila. Totoo ba? Totoo yun? Oo, totoo yun. Hindi ba hollowed out lahat ng bones natin? Hindi, like hindi may ganun marrow ka-dense. tayo. May marrow tayo. Oo. Pero hindi ganun ka-dense. Like mas marami silang marrow. Talaga? Kaya pala sa extinct niluluto sila eh. Kasi literally ngayong 2024, parang 3 na yung Philippine Eagle na nahanap na. 3 na lang? Hindi, 3 yung na-injure. Dude, hindi sila marami. Parang mga ano lang sila, 14. Ganun lang sila kadami. 14 lang ang natitira. Mas marami pang player sa Ginebra. So, affected ba yan because of the weather, Ben? Alexio? Actually, maganda yung usapan natin tungkol sa weather, pero isang rason kung ba't nandito ako. Kasi? Gusto ko ibigay sa mga tao. Ang gusto nila. Tama. Joke lang yan. It's the old switcheroo, pare. Parang eto. You guys got swerved. Aala nyo yun. Pag-uusapan natin, the long sought after topic, pare. With Alexio Tabafunda, ang anime. After pare. this, unnecessary OBB. And we're back again. Ito na yun. Galing. Alam mo, inisip ko na rin gawin yan eh. Buti na isip mo. Oo. Nag-mind melt tayo dun. Yeah, dude, like, isipin mo naman, ba't ka gumanon? 2 years? Ba't ka gumanon? Inisip ko yung gaano natin ginagawa. Kung gaano nakatagal natin ginagawa to. 2 years of forced chemistry. Ngayon lang kami nagkaroon ng mind meld moment. Nagkaroon kayo ng totoong friendship moment here right now. Pakipansin po yung baso ni Anen ay ubus na.
wala pang 10 minutes. Ang tawag po dyan ay diabetes. Parati po siyang uhaw. Healthy lang ako. I wanna maximize my water intake. 3 baso, naka-3 baso ako na bago tayo mag-record. Nakalahati ko nga yung Coke Light dun sa bahay mo. Great. Damn! Okay, Damn. pagdating ko, gumaganda siya. Narinig ko siya habang nagluluto ako eh. Mga ganun. Kasi sabi niya, okay tong ice mo rin, hindi natutunaw kagad. Mga ganun lang siya. Ay, nako. So, anime. Anong pag-usapan natin sa anime? Bakit nga ba tayo? Mahilig ka ba sa anime? When did you start animeing? I guess, like most of us naman, nagsimula tayo ng bata tayo. Ganun ba? Oo. Okay. Ikaw ba, Andrew? Bata Kailan? din. Bata. Like, gano'n ka bata? We talking about here. Grade 5? Wait, anong ilang taon yun? Grade 5? 11? 10 years Oh, old? mga 11, 12, ganun. Ako din eh. Mga Akatsukin Cha-Cha, Dragon Ball. Yun yung mga talagang parang nag-introduce ng anime sa mga Pilipino, no? Sa mga GMA. sa mga madla, no? Pero dati nanonood ako ng Dragon Ball na bata si Goku sa RPN 9. Oo. Yung channel na kung kailangan mong malaman yung oras. Oo. Kasi meron siya sa... Meron siyang Late na! Late na ako. kailangan na kumain 7. Why don't they do that? Ingenious yun kung network ka. Ayaw mo naman siguro makilala as yung channel na Relo. Relo. Diba? So, yun. Good shit. Yun, Good nagawa talk. na natin ang gusto ng mga tao. Ngayon, kung usapan natin, ang totoong topic. Yes. Palestine versus Israel. At gagawin natin yan after this unnecessary OVV. And we're back. Wala naman nanonood sa Wala akin. manonood sa atin, totoo. Hindi yung totoo namin topic. Obviously, hindi kami equipped para pag-usapan yun. Sobrang, hindi ko alam. Si Andren lang yung nag-suggest na nag-adlib siya. Hindi namin, after namin nag-cut, pinagalitan namin siya. Na, uy, hindi yan katatawanan, sabi namin. Ganun. So, anime. Anime. Paano ba to? Parang, ba't ina-assume ng mga tao? Bakit nga ba sobrang requested tong anime episode? Kasi maraming incel na fans eh. Ha? Hindi, joke lang. Tingin ba nila parang, sige, kunin mo yun. Maraming lonely dudes. Oh, dude. Mga... Just listening the podcast at launch, pare. Anong una exposure sa anime? Kasi ako Dragon Ball. Ako din eh. Batang Dragon Ball. Nakita yung burat ni Goku minsan. Oh, yung ganun. yung baboy na may gusto sa panty ni Bulma. Yun. Tama. Yeah. Hindi yata Dragon Ball eh. Parang Bubu Chacha pa. Ano yung Bubu Chacha? Di ba yung Bubu Chacha? Yung unggoy? Hindi. Yun yung may bata. Yun Tapos may aso siya. Tapos? Kasi aso, nasagasaan ng kotse. Ha? Oh. Tapos yung spirit ng aso, napunta sa laruan niyang kotse. Tapos nakakatawa yung paglakad ng kotse. Kasi yung, pag ganun eh. hindi siya yung Gulong siya. nagro-roll. Gumaganon na. Sa parang sa Disney Channel. Wholesome anime ba? Parang Bubu kahit- Chacha. kahit Ano wala Disney na Channel? yung aso niya, pinoprotect. Parang bantatay. Alam mo yung bantatay? Bantatay. Yung kay, sino yun? Di ba si Raymart? Si Raymart Santiago. Anyway. So ayaw nyo na pag-usapan yung anime? Si Raymart Santiago na siya pag-usapan. Napanood mo ba yung Mombaki? Ano yung Mombaki? Yun yung, si Raymart Santiago, doktor siya, na igorot. Tapos, may namatay sa tribe niya. Okay. Tapos kailangan, Tapos, Wait, hindi ba Raymart Santiago ng... Hindi ko alam. Ikaw yung nagsabi. Siya nagsabi, gusto niyo si Raymart Santiago pag-usapan. Ako Hindi, parang hindi in-assume ko lang naman. na... Sige, anime na. Anime. Oo. Paano ba to? Sisimulan ba natin with... Kahit ano, pare. Ano Mukha ba ba may ulit standard tong show na to? Dito ka nga, tangina nito eh. Oy, Ikaw yung pinaka-most requested guest natin. hindi ko alam kung It bakit. says a lot about the quality of a show. Pare. And our viewers. Hindi mo lang most requested. Ibalik niyo si Lenny. si Ibalik niyo si Risa Alexio! Hontiveros. Hindi. Si Si Alexio! Alexio. Or si Ray. Or si Ray. Or si Judd. Or si James. Oo, di ba? Diba? Yun yung mga... Gusto ko magbabuyan kayo ulit. Oo nga. Wait, pag-usapan mo, another babuyan episode na naman. Hindi, anime pag-uusapan natin. So ano yung mga perfect na pagkain kapag gumano na anime? Ako para Pero ito, pagka manood ako ng anime, mahirap magkanin at ulam. Naman. Kasi magbabasa ka ng subtitles tapos. It's Oh, like hindi ka dub guy. Unless dub. Do dub guy. Kung may choice ako, Japanese talaga. Oh yeah, of course. Actually, in Dragon Ball nga, ang tagal kong nagkaroon ng time na syempre puro dub yung pinapalabas. So parang ang tagal sa utak ko na, shit,
parang ang weird pala pakinggan ng totoong mga voice actors ng Dragon Ball. Dude, ang weird ng dub na Pinoy. Kasi ina-update nila with lingo noon. Sinasabi ni Goku, Kita Kits. Kita Kits sa puta. Sabi ni Krillin, Tsaka Babayu. carry lang yan. Hindi yan based, pare. Sabi niya, Babayu. Gumanon siya. Mga gano'n. Goku, kakamatay lang ni Gohan. Ba't ka ganyan magsalita? Tapos, ganito kasi ako mag-cope. Gumagamit ako ng street lingo, pare. Meron isang episode kasi yung English dub naman. After yung, kasi laban nila with Frieza. Tapos di ba nagbababay si Goku doon sa outro like, see you next time, kids, where I fight Frieza to the death! Ganun. Sobrang lahat. Parang Cactus Jack promo. Para sa akin, parang hindi ako nag-venture out of Dragon Ball. Kahit nung may Ghost Fighter na. Hindi ka na Ghost Fighter? Sakto lang. Okay. Hindi ako masyadong Ghost Fighter was wild so good. din. Pero I think yung unang nag-venture out ako ng anime out of Dragon Ball, na tipong talagang, so, parang nagbukas yung utak ko sa, tangin ng dahil palang malupit na anime, is Rurouni Kenshin. Rurouni Samurai X English dub, pare. Diba? Sobrang, oh my God. Naalala ko kasi, yung una kong, hindi ko siya nasimulan eh. Ang una kong episode na napanood, tawag doon, yung nagre-retraining na siya kay Hiko Sujiro para sa Juppon Gatana. Mag-prepare sa Juppon Gatana. What a good arc. Para sa akin, one of the best arcs it is the in best all of anime. In Oh. all of anime, pare. Ako gusto ko yung theme song ng Samurai X. Alin doon? Yung Alin doon? Freckles, pare. Lahat maganda. Lahat maganda eh. Kahit na medyo pangit na yung series. Ano yung gusto mo? Yung Freckles, pare. Yung ba yan? Yung ba? It's a payday. Sorry sa mga naka-headphones. Sunog yung balat ni Ishin. Di ba yun yan? Ganun yan sa dulo. Tapos yung anong season yung Babe Baby, Babe Bo, Babe Ba. Ano yan eh? Dulo yun eh. Yung hindi Outro na maganda yung Maganda series. yun. Ito ba yung Christian art? My heart. My home. Pero yung pinakamagandang kanta na nilabas sa anime na yun is yung It's Gonna Rain. Oh, fuck, that's such so good. Ajuba, juba, ju. Ajuba, juba, ju. How? My, wow. Bubababip, bibo. Ako sina Kenshin, may espada. May sugat sa mukha. May sugat sa mukha. It's gonna rain. Ang ganda nga nun, do? Part din talaga yun ng anime yun. Nalala ko dati, tangin na ngayon, per arc, bago yung intro eh. Dati puta, Crazy for You lang, the whole time. Crazy for You. For 95 may buhok pa yun sa Oragi. Kalbo na yun sa Oragi sa totoong anime. Puta, may buhok pa rin sa OB. Yeah. Pinapakita pa rin nila yung yung Mitsui na maangas. Yung long hair. Yung bungi. Nakaganon. Again, parati ko sinasabi to. Nag-peak na yung slam dunk nung nagsuntukan sila sa gym. Like, okay, masyado na maangas. Yung hinedbat niya yung sahig. Sa akin, nag-gets ko kung bakit iniisip mo na yung peak moment. Dude, Kasi hindi siya basketball. Hindi siya basketball Dude, lahat sila nag-blade, pare. Lahat nga sila. Pero isa lang yun sa many peaks. Para sa akin yung yung nalaman mo. Yung nagseryoso siya after nila matalo. Yung sa kainan. Nagpakalbo siya. Okay. Ganda rin nun. Kasi kamukha niya si kamukha niya yung sentro. Kamukha niya si Akagi. Kamukha si Akagi. Tapos parang... Yun yung basis ng buong... Gore! Gumanon siya. Tapos binounce pass niya rin sa... Yung malala doon. Sentro ng kainan. Hindi kasalanan ni Sakuragi yun. Kasi? Kasalanan yun nung artist na nag-drawing na medyo similar. Kaya na-confuse sa Sakuragi. Oo, kasi parang masyado pareho yung drawings. Sobrang fourth wall breaking. Fourth wall breaking yung inano mo. Ginaganya yung artist. Tumingin siya directly sa camera. Ikaw to eh! Kasi sunod na arc, kalaban niya yung kamay. Si Master Hand. Si Master Hand na may pencil. Tapos sinodrawingan na lang siya kung ano-ano. Yun din pala Slam Dunk, no? Medyo parang took the world by storm eh. Took Then, the Philippines by storm. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya ng mga tropa ko. Ako, hindi ko siya pinanood nung bata ako. Talaga? Bobo ka pala eh. Bakit?
Okay, next topic. Ba't Next topic. ako manonood ng GMA kung meron naman akong Cartoon Network? okay. Tsaka Animax pa. At Animax. Animax Hindi, pa. kasi parang hindi ako interesado sa sports. Talaga? Oh, at the time. Ibang klase siya, sports anime. Parang sobrang Nakita mo yan? Oo, Sorry. siya. Gumano siya. sobrang kinupal niya lang eh. Oo. Pero ibang klase siya eh. Parang pumasok siya sa puso ng mga Pilipino. Dahil, alam mo yan, tungkol sa basketball, alam mo namang basketball crazy tayo na country. Tapos anime, pare. Sobrang lupit, di ba? Fuck. Yes, I think, talagang, yung makikita mo yung journey sa Sakuragi na banu pa lang siya. Tapos I think yung gumaling na talaga yung sa Shoyo. Yung green. Doon na siya medyo naging fuck. Magaling. Ano rin kasi, parang, syempre sa simula, kaya ako rin gusto siya kasi nag-basketball siya na walang alam kasi gusto niya lang mag-impress ng babae. Which is very relatable. Oo. Pero minahal na niya yung game. Minahal niya yung game tapos inaccept na siya ng teammates niya, pati yung coach niya sobrang bait sa kanya. Nakita ng coach niya yung potential. Binigyan nga siya ng one-on-one training para matuto siya yung mag-jump 1,000 jump shots. Jump shot. Grabe. Pero yun nga, yung Slam Dunk pinanood ko siya pandemic na. Like, dire-diretso. That's so good. May Kasi ang ganda ng Slam Dunk. Tapos first time mo mapapanood. I feel like mas okay nga na napanood ko siya na matanda na ako. Sino? Kasi mas na-appreciate ako. Yung Slam Dunk. Talaga? Mas na-appreciate mo ba siya? Ang weird ng drawing do pag pinanood mo na ngayon. Hindi na, like, kailangan mo lang naman tanggapin na nung Crazy 90s. Yun yung weird, yung sa intro sequence na yun. Ang weird. Uminom siya sa fountain. Hindi, yung iniikot niya sa katawan niya yung bola, tapos parang mali yung proportion. Ganun niya. Tapos bilang tinutwirl niya sa... tinutwirl niya. Tapos parang mahaba pa buhok ni Sakuragi. Hindi pa dapat niya alam kung paano gawin niya. Hindi rin realistic na naglaro siya in Jordan 1s eh. Bakit? After niya maglaro ng naka-Jordan 5 yata siya. Maglaro siya ng 1s. Gago start sa paanan pare. Tapos naka-short socks lang siya. Naka-short socks lang siya. Hindi mo na siya naka-Thorlow na socks. Alam mo yung Thorlow socks, yung makapal. Sobre. 600 isang pares. Alam mo yung weird na socks? Yung fucking, yung Darlington na socks na bag. Yung kinukorte niya yung fucking footprint mo. Bakit? Hindi maganda. Hindi yung phalanges ng paa mo. Yung kung ano yung tumatama sa sahig. Yung may comfort zones. Sobrang ganda eh. Kaya, yung ayoko medyo yung yung hiwa-hiwalay yung digits. yung may toe socks. Parang, what the fuck is this? Okay, bago tayo mawala sa usapan. Let's keep on topic, pare. Ikaw nagsimula ng fucking... Ha? Sabi ko lang yung Jordan ni Sakuragi bilang ito. Alam mo pa naman, Darlington. Nitpick ko lang sa... Slam Dunk. Slam Dunk. Sa anime. Sa anime na Slam Dunk. Yes. Slam Dunk anime. Yung Slam Dunk anime. We are anime. GMA 7. We are anime. Pare, may ganun, no? Meron yung nilabas nila yung Slam Dunk. Nagwala yung mga tao sa Ghost Fighter. Sorry, sa mga Japanese people. Yu Yu Hakusho. Which, sobrang banger ng intro nila. Hindi na pinalitan. Wala silang pinapalitan dati. Yung maganda dun sa intro niya, medyo pinalitan niya lang kung ano yung video na lumalabas. Tapos paangas ng paangas each time. Parang gago. Gumaganda yung quality nito. Pero ito, balik tayo sa Slam Dunk. Baka may mag-complain naman. Sa tingin niyo ba masyado nilang pinatawad agad si Mitsui? Di ba? Ang bilis lang eh. Hindi, okay lang. Para saan okay lang? Nagsuntukan na sila eh. Yun yung gusto kong trope sa sports anime. Na parating may bulakbol. May bulakbol na babalik. Babalik. Na magaling dati. Or parang parati silang magdadagdag ng player na wala lang siya kasi umalis siya sa bansa or injured, just babalik na siya. Parang yung entrance ni yung libero nila sa Haikyuu. Yung nagdi-drills lang sila, bigla nila may dumating. Tapos ni-receive niya yung bola. Pinakamagaling eh. Si Shinoya. Yung rin dun si ano pangalan yung may long hair? Yung ace nila. I'm drawing a blank. Pero si Sawamura. Hindi si Daiki yun eh. Si Murasaki Bara. Murasaki Bara. Midorima. Si Midorima. Si All Might. Si All Might yun. Basta yun. Tapos sa nangyari din sa sa Kuroko. Sino sa Kuroko? Wala Sino dun? Yung may tuhod. Oo, tama. Si Ironheart. Si Ironheart. Oo. Fucking...
Isa rin yung... Masakit kasi tuhod niya kaya wala siya dito Isa rin yung Kuroko, parang siyang slam dunk pero in-infused ng Dragon Ball. Parang ang slam dunk Counter-Strike. Tapos... Ang Kuroko Valorant. Totoo. Alam mo yung Kuroko, sobrang ganda niya. Yeah, it is. Nung una pinapanood ko siya, ironically. Like, tipong Kami parang... din ni Alexio. Kami parang, alam mo, tangina bobo, invisible siya. Tangina, grabe yung range mamaya-maya. Tangina, nanalo sila as a team. Ganun rin kami ni Alexio yung, ano to putang ina full court spider defense? Full court spider defense? Tawa lang kami. Tapos yung specialty ng kalaban yung maniko nang hindi nakikita. Yung sobrang angas nito sabi Gago yun yung Kise episode. Yun yung Ironheart episode. Ano pala Kise? Sino pangalan nun? Ano pangalan niya? Si Kise yung yung blonde. Oo nga pala. Sino yung... Basta si Ironheart episode. Si Kyoshi. Si Avatar Kyoshi. Meron akong natuwa akong isang episode. Yung kalaban nila yung naka-all black. Yung parang San Antonio Spurs nila. Tapos yung pag tumatakbo sila, sabay yung left. Yung kunyari left arm sa left leg. Right arm sa left. Tapos para hindi sila mapagod. Sobrang bobo ng explanation. Ang bobo nun. Kaya daw mataas stamina nila kasi sobrang no wasted motion daw. Ginagamit nila yung momentum ng swing. Tapos tinurog din sila Wala. Tapos sinubukan namin in real life. Gago. May kwento mo ka nun. So, magkasama ba tayo? Magkasama tayo nun. Nag-basketball tayo. Prod. Solid okay. Tapos sina Jay. Tapos, sabay kami nasa court for some reason. Tapos nagtikinan ka lang kami na. Tinginan kami. Tapos sabi, gawin na natin to. Tapos nag-motion na ako ng ganun. Anong ginagawa, di ba? Mid-air. Tapos binato niya sa akin yung bola. Tapos dumulas lang Out. Masakit Tumama lang sa kamay. Nung una ko nakita yun, like, nasa area na siya tapos nakaganon. Sobrang ilang beses kong binabalikan yung scene na yun. Sobrang na yung nagsimula siya ng shooting motion niya. Tapos pag garis, bilang papasa yung bola, release na lang. Gago. Sobrang, pero yung concepts kasi nila, based pa rin from actual basketball things. Para lang in-exage lang. Exage na parang catch and Ipo. shoot. Parang exage na catch and shoot. Nanood ka ba na Ipo? Hindi. Ed, please. Ayaw manood ng Ipo. Gaga, sobrang lala ng Ipo Yung pag na-concussion sila sa sobrang lakas sa sapak, magi-green yung mata nila. Yun, yung Crescendo. ang patunay yung kahit concussed na sila, may fighting spirit pa rin sila sa mata nila. Parang naalala ko may pinanood akong clip doon na parang natalo siya, nakatayo siya na knockout. Si Sendo. Si Sendo yun. Stupid. Hindi di siya makatayo. Nakaupo lang siya sa corner. Sa corner niya. Tapos nakatingin lang kay Ipo. Kasi ang rational niya, bago siya mag-pass out, gusto niya makita yung kalaban niya next time. Angas! Tapos nakaupo pa rin siya. Tapos iniisip niya, diba? ba't di ako gumagalaw? Yung manga hindi pa tapos. Alam mo yung sa manga, spoiler, coach na si Ipo, gago. Ang tagal na. Parang Rocky lang. Parang siya, kasabay niya yung One Piece sa pinakamaraming parang chapter. Yung huling arc ng anime is parang nare-realize na shit, nagkaka-CTE na. Dude, seryoso, ina-address nila yung mga nangyayari sa box. Sobrang dami ko ng concussions, baka parang yung term nila dun is parang punch drunk. Punch drunk. Punch drunk, totoong thing yun. Punch drunk. Ini-imply nga nila sino yung pinakamagaling nila sa gym? Si Takamura. Takamura, oo. Nabulag na siya sa isang mata. Nabulag na siya sa isang mata. Para si Michael Bisping, pare. Pero ganun siya kagaling, pare. Meron ako dati nag-elorde ako. May mga trainers ako na talagang minsan, alam mo yung halatang punch drunk na Like minsan, nagbi-meets, bilang kausap mo bigla na nakatingin lang sa malayo. Tapos ikaw parang, Uy. Parang dinadapuan na sila ng ipis. Lang, nakatingin lang sila. Wala Yun talaga yung the lifetime of getting rocked. Hindi totoo yung tuwa sa ipis. Pero magandang visual. Meron akong trainer na nakalaban niya si Pacquiao. Tapos sinasabi pa rin niya siya daw yung nanalo. Hindi ako nanalo. Nakita ko sa box rec. Nakiyo lang siya. So parang, paano ka nanalo? Tulog ka, di ba? Tulog ka. Hindi kasi nung nanakot siya na naginip siya na tumayo siya ulit. Tapos yung nandun ko lang siya nakahiga, gumagano'n. Hindi ho counted yung kaluluwa niyo yung tumayo. Fighting spirit. Fighting spirit. Tama. So ito yung maganda dun sa usapan natin right now na parang dati di ako mahilig sports anime pero ngayon yun yung pinaka nililook forward to. Talaga? Kasi talagang Blue Lock, di ba? Gago. Oh my God. Ano daw ng Blue Lock dahil sa'yo? Parang yung konsepto niya talaga sa simula parang hindi sports anime. Kasi hindi, anti-sports anime siya. Parang tropa tayo, teamwork. Our pag-iensayo natin, hard work, togetherness, compassion, camaraderie.
Tas maya-maya. Wholesome rivalry. Ito parang striker kayo lahat. Tapos naghanap ako malupit na striker, mag-away kayo lahat. Kung sino hindi magaling, tanggal. Nawa nga ako dun sa anime kasi sobrang pangit daw ng animation ng season 2. Ganun? Kasi isa lang. Wala, hindi ko pa sinisimulan. Ang pangit doon. As in, parang CapCut transitions daw. Hindi naman. Dude. Naman. Kasi sobrang lala nung season 1 eh. Ang ganda ng season 1. Mga Sakuga moments. Pare. Ano pa ba? Sa sports, syempre, Haikyuu. Haikyuu, natin. Yung talaga... I would say one of the best animes of all time. I need to rewatch it again. Like, yung isang buong season ng Shiro Torizawa lang. Grabe yun. Yung season 3. Ilang beses ako umiyak dun eh. Ako din eh. Parati kong, as in, constantly naka-replay parati yung episode 10 nun. Yung kay, kay Tsuki? Yung may metaphor sila na higante yung kalaban. Tapos tinutulak sila pa ba? Fuck. Tapos binubuhat sila ng mga senpai nila. Diba? Biglang gumaganon sila. Tangina, ganda na. Tapos yung dulong play na ano ginagawa niya? He's slowing down his tempos. Nakatingin si Kageyama sa kanya na parang, puta, sige. You're gonna fly with the crows, pare. Tapos, lumabas yung visual na lumilipad sila. Yung mga crows, kalaban nila yung isang eagle. Oh my God! Sobrang ganda nun. Ano pala yun? Yusei Run pala yun. Yusei Run. Mali pala yun. Pero ganun eh. Kaya ako nanood ng Haikyuu. Matagal ako late in the game ako sa Haikyuu eh. Nalala ko yung ex ko sinasabi niya sa akin, parang kung may ligas sa Kuroko, manood ka ng Haikyuu. Tapos ayoko lang makinig. Hindi siya, volleyball. Wala namang nagtatank dyan eh. Wala naman alam niyang game na yan. Ba't ako makikinig dyan? Bilang parang si Chito, a good friend Chito, Bomba Cheats. Shout out. Sabi niya, pinilit niya, Gago Red, samahan kita, manood tayong first 3 episodes together sa Discord. Pandemic nito. Tapos ang selling point niya sa akin is, sinabi niya, yung gumawa ng score ng soundtrack ng My Hero Academia, siya rin yung gumawa ng Haikyuu. So parang, okay, let's go. Si Mr. Yusei Run? Si Mr. Yusei Run himself, pare. Tapos yun, man. Grabe. Yung syempre yung first episode, parang, okay, interesting. Kasi... Maganda yung plot eh. Parang prodigy din siya, di ba? Na parang, siya, natural athlete. Tapos gusto niya lang, tsaka siya, yung conditions niya enables him, like, nag-bike siya to school everyday, galing siyang bundok, di ba, mga ganong klase. Masipag siya. Mataas malit siya tumalon. siya. Maganda yung fact na underdog kasi malit siya volleyball is a sport of height. It makes the viewer attached to the underdog. Parang wrestling lang eh. Tapos, yung Jutsu Roganist niya, yung kanyang tawag doon, yung kanyang kagami. Yung kanyang foil. Pare, prodigy naman. Prodigy siya. Pare. Setter. Pero yung maganda sa kanya, yung sobrang perfect combination. Like, ito Spiker, Wing Spiker. Tapos setter. Parang, yun na yun eh. Shaken Gobi. Tapos maganda yung dynamic yung pagka-evolve ng mga plays nila. Hindi siya parang Kuroko na parang, dati marunong akong pumasa ng invisible. Ngayon marunong ako mag-shoot ng invisible. Hindi ganun. yung sa kanila totoo eh. Alam mo yun? Parang meron akong set sa'yo dati. Kung saan yung bola, dun mo spike. Pero ngayon... Tapos parang may yung isa nilang kasama pa na freshman, di ba, yung may salamin. Parang sinabi sa kanya na nakaka-insulto yung pag-set mo. Kasi parang ang dating is, alam ko kung saan ka dapat titira. Wala ka ng choice. Dito mo gawin. Parang ganun. Parang hindi mo ako binibigyan ng choice kung saan ako pupunta. Parang ganun. Tapos natuto siyang mag-set. Kung saan gusto. Na tinetars niya yung mga opponents niya. Yung teammates niya. Tapos si Hinata naman, natuto siyang mag-spike ng iba-iba yung direction. Kasi nga may choice. Diba dati parang quick lang parati, diba? Ngayon ang dami ng choices. Parang, oh my God. Tsaka yung wholesome shit, man. Maganda siya kasi, yun nga, Kuroko parang gagawin lang nila on the spot eh. Tapos maangas kami, which is also good. Gawin natin yung ita-thrust ko yung bola. Pare. Pero, Ignite pass, pare. Pero pagdating sa Haikyuu, pinapractice nila eh. Pinapakita sa episodes na after ng training, may extra practice pa tayo. Kaya mas maganda makita yung Pinagusto ko rin na, may growth. Akala mo filler siya, yung training camp with other top teams. Gago hindi, pero hindi siya filler. Ang dami character defining. Ang dami niyang character defining moments. Like,
pinilit ng dalawang captain ng ibang team mag-training si Chucky. Si Chucky, di ba? Parang wala siyang choice. Parang ganong klase. Ang ganda ng bond kasi parang turuan kita mag-block na maayos. Parang ganon, di ba? So, ang ganda nung... Kasi may mga moments, di ba, in-game na parang babalik sa kanila yung natutunan nila. Yes. Tsaka yung... May payoff. Yung moment din na sumigaw siya sa Shira Torizawa game na sobrang wild. Yung sinabi sa kanya na malalaman mo kung kailan mo magugustuhan yung volleyball. Tapos na-block niya yung star player na Shira Torizawa. Tapos bilang sumigaw lang siya. Parang, yes! Yes! For those, sa audio medium, nag-jackal motions. Sobrang ganda. Isa sa mga favorite things ko rin sa Haikyuu, lalo na yung pag sinesearch ko lang yung clips online, is yung mga first time makita ng opponents nila. Yung may compilation na yung compilation ng first time makita mag-spike si Hinata. Oo. Pucha. Sobrang lupit eh. Like ako rin yung first time kong makita sa anime mismo. Damn. Papatayo ka eh. Tapos yung sinabi yung we don't have our wings so we find different ways to fly. Man. Tsaka yung I need to watch the second season of that by the way. Before lumabas yung para may important game sila or something. Yung manager nila na chicks, pare. Oh, hell yeah. Yung mga fucking sexy cartoons. Yung may sinasabi. Hindi siya nagsasalita. Diba? Tapos bigla na lang nilabas niya yung tarp na luma, nilinis niya. Tapos nilabas niya. Tapos nakalagay lang sa tarp fly. Oh my God! Umiyak sila lahat nun eh. That's so good. And yung first time lang natalo, yung kumakain lang sila, umiyak sila sa steak shop. Grabe yun. Umiyak din ako nun. Grabe yun. Umiyak ako. Parang yun yung anime na sobrang konti lang nung, like ilang seasons lang yun. Like 4 seasons in a movie lang yun, di ba? Tapos, talagang... Siksik siya. Ang dami kong moments na mga ganun eh. Like, talagang... yun yung malala eh. Nang walang namamatay. By the way, walang namamatay. Yung pinaka-injured na dun, yung solid umano lang yung team captain ni... Pero bumalik pa rin siya eh. That's why you think, but again, nagustuhan ko yung first season ng Jujutsu Kaisen. That's why you think the second season, puro laban na lang, dami lang namamatay. Walang build up eh. Kahit sa wrestling, pangit yung wala kang pakialam tas may laban lang eh. Like, maangas yung Roman Reigns versus Cody Rhodes. Windbreaker, pare. Diba? Walang... May story pa rin siya kahit papaano eh. Windbreaker. Kasi I remember you guys loving Jujutsu Kaisen. Maganda siya. Pero kahit sobrang bobo nung yung method of powers nila. Hindi yung yung tawag doon, yung motivation ni fucking Itadori Yuji na gusto niya bigyan ng proper death lahat ng tao. Parang, But it was so, like, I think ang problema sa first season, the first season had moments of levity and may room to breathe para introduce yung characters. Ito, patayan na lang. Wala. Yung parang tuloy-tuloy eh. Ginawa kasi nila sa My Hero Academia yun, pero parang gets mo ang bakit eh. Parang ang tagal nilang binild up eh. Okay. Literally, may isang season of build-up sila bago sila tararatratin natin. Okay. Ito puta, parang hindi naman niya binild up yung Shibuya incident eh. Kasi sinarado nila yung arc ng first season eh. Wala naman siyang cliffhanger eh. Yeah, I was so excited for the second season. Kasi pagkatapos ko yung panoorin yung Jujutsu Kaisen Zero. Hype ako nun eh. Pero dami sinihan yun pare. Gago doon, ang angas niya. And like, hype na ako sa season 2. Bakit ganito? Hindi kasi, God damn. Di ba ang Zero parang prequel siya? Yes. Tapos yung season 2 prequel din. Oo. So parang, hindi, yung una lang. Yung unang part. Yung first part. Tapos yun medyo nagustuhan ko yun. Yung unang part ng season 2. Hindi yung patayan na yung medyo... fucking... Tapos, ano mo yun, lahat nabubuhay. Alam mo yun, parang ang weird kung saan yung dinala. Lagyan natin ng spoiler warning pala yung una simula ng episode. Editor's note. Lagyan natin ng spoiler warning yung episode. Medyo, I was so disappointed. Spread out lahat ng pinag-usapan. Wala eh. Nakaka-disappoint ngayon Jujutsu Kaisen season. Yung season 1 para sabi ko, eto na. Is the next big thing. Tsaka yung Nobara, naalala ko nung tawag? Napabili ako figure nun eh. Yung sa last episode, yung nag-ulti siya. Nag-ulti siya. Parang naalala ko for nag-hairpin siya. A good 2 weeks. Sinesendan lang natin sa isa't isa. Yung 60 FPS GIF. Yung 60 FPS GIF. Yung nabuha siya maangas. Na 4K.
Hindi nag-black flash silang dalawa. Angas nun, grabe. People are also complaining rin naman sa manga, hindi lang naman sa anime. Ganun ba? Ang bilis ng pacing sa manga. Mabilis. Baka yun yung trip niyang gawin. Yeah. Parang i-ramp up niya yung speed. Daming moments sa season 1, pati yung kay Nanami Yung kay Yung Nanami. nagtinuon-1 nila isang guy. Sobrang angas din nun Tapos yung tawag dun, anong pangalan ng cool villain dun? Si yung naka-top, yung naka-ban. Yung nakaban? Hindi, sino nakaban? Hindi Yung, villain yung Joker type na blue yung hair? Yung kalahati yung mukha. Hindi, yung monster sa katawan niya. Yung demonyo. Yung main daliri. Yung daliri. Si Sukuna. Sukuna. Ayun. Si Sukuna. Parang... yung poging demonyo. Yung poging. May bibig sa side. Nalala ko yung pinag-usapan din sorry out of the way ko lang to. Isang gabi minention ko sa'yo. May 3 kinds of yung mga boo. Sabi ko, meron yung kid boo. Meron yung matabang Majin boo. Yes. Tapos meron yung poging. Yung poging Majin boo. Sabi ko parang, yung poging Majin boo? Bakit poging? Usually super boo yung tawag sa kanya. Hindi yung poging Majin boo. Yung parang dapat sinabi ko lang yung macho. Malala pa. Sobrang, pati si Roy parang, sino yung poging Majin? Bakit poging Majin boo? Okay. So yun, let's get it out of the way. Ito pare, isa pa sa mga sikat na mainstream na anime pare. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Attack on Titan. Thoughts. Ako hindi ko siya. Season 1 lang ako, dude. Nagulat nga ako nung sinasabi ni Irad. Nagulat na siya sa politics and like... I think it always was about politics. Hindi ko... Hindi. Nung una, it's about Titan. It was just about Titans fucking each other Hindi, up. kasi nung season 1, makikita mo rin na parang... Di ba yung lalaki? The humans were the true monsters all along. Hindi, nainis ako kasi Titan lahat. Pati yung pader Titan pala. Yeah, spoil mo nga, dude. Lahat Titan. Pati yung pader? Titan? Pati yung pader na nagpo-protect sa mga Titan. Mga Titans lang sila. Yung parang naglalakad lang sila sa loob ng town tapos parang may bibig yung pader. What bullshit? Hindi, bintana lang yan. May narinig ka ba humihinga sa wall? So sa simula parang di nila alam kung saan nanggagaling yung mga Titans, di ba? Ito yung explanation nito. Parang ano siya, yung mga Titan, di ba parang sila yung mga reject sa isa pang country. Ayoko na nito. Ano? Alam mo rin, ganun. alam kong dapat bobo yung anime. Sobrang gulo niyang Pero story niya. sobrang bobo. Like yung Titan gawa sa wall. Ito. Yung kung saan man sila, yung may mga wall na city. Tapos sa far away land, meron pang isang country called Marley. Okay. Tapos doon nang gagaling yung mga Titan na umaatake doon sa mga taong to. As in yung mga Titan parang, punta lang ako doon sa... Hindi, mindless sila eh. So parang nagko-convert sila ng mga criminal doon tapos lalakad lang sila towards Bakit? there. I think parang matagal na silang may away. Gera siya. Gera siya eh. Kasi parang tinitrato yung lahi ng mga Titans tsaka yung mga Edenians. Parang sila yung parang second-rate citizens doon sa Marley. Parang ganun. Ito, hindi ko kasi dati in-enslave nila yung Marlenians. So, gumaganti yung bumabawi taga-Marley. with Titans. Okay. Kasi hindi ko pinanood. Kino-convert nila Titan, yun yung revenge nila. Parang pinanood ko lang yung season 1 tapos di ko pa natapos kasi ang haba niya eh. Parang yung pacing niya medyo mabagal. So parang medyo tapos bumilis ng bigla in the last 2 seasons. Nag-time skip. Nag-time jump sila. Nag-time jump sila ng malala. Pero ang pagkaintindi ko, spoiler warning, is para siyang The Village. Hindi siya pa. Medyo. Para may own little world sila na. Meron, hindi nila discover yung outside world. Tapos na-discover nila yun, parang nag-time skip eh. Parang may isang season na no-pushback na nila yung Titan threat. Tapos,
nung nalaman nila yung backstory na mayroon palang distant naman, sa nalaman nila may yung Armored Titan tsaka yung Giant Titan tsaka yung Titan na babae, undercover guys sila from a different country para i-make sure na masira sila. Nalaman nila na may kung saan yun. Nag-time skip sila. Bilang yung first episode ng isang season, si Eren parang nag-solo mission siya. Pumunta siya dun sa country na yun. Tapos sinalakay niya. In-assault niya. Tapos parang nakikita, mga kotse ba? Pinatay niya yung isang McDonald's. Titan. Pinatay niya isang Titan. Parang gano'n. Pinatay niya isang parang king or something like that. So parang nag-solo royalty. mission siya pumatay ng king. Tapos kailangan niyang kainin yung Titan na yun para makuha niya yung powers ng isang Titan. Basta pare, putang ina magulo. So parang siyang Kirby. Magulo. So Kirby pala si Eren. Yes, totoo actually. Isa Kirby siya ng mga Titan. Pag kinain niya yung mga Titan, nakukuha niya yung powers. Kaya pala may nakita akong drawing like Nangyayagano niya. Chinichibog niya. Do you like Attack on Titan? Kasi yung season 3, ang daming resolutions. Okay. So parang ang saya. Daming inupakan ni paborito ng lahat si Captain Levi, pare. Daming inupakan, mga ganong klase. Small boy. Si Conti Bob. Ang daming Si Conti Bob. Ano ba siya? A little bit of Chaewon ba siya? Chaewon hair. Tapos nung yung season na inatake ni Eren yung city, medyo umanga siya. Ano season yun? 4 or 5? Nakailang season ba? Sorry. Kasi alam ko may part 1, part 2 yung isang season. Parang yung huling season, parang 4 na parts. Parang, seryoso? Grabe. So, yung dulo na part, hindi ko na masyado gusto. Parang tinapos ko na lang siya dahil ito na sayang na Nag-invest ka na ng yeah, gets oras. naman if you've invested naman talaga that long. Actually, nung natapos yung season na yun, na nabitin ako, binasa ko yung manga. Tapos... Nakaganito lang ba yung mukha mo? Totoo. Parang... Ano? Parang nawawala angas ng Titans pag nalaman mo na yung batok nila yung weakness nila. Kaya parang silang gumagano. Yung may mga utak na Titans. So basically, may high blood silang lahat. Alam mo yung mag-high blood ka, tapos sinasabi sa'yo, bahal ko magpamasahe sa batok. Pero dahil mga gandang side stories na nandun na parang may isang Titan doon na hindi nila kinikibo. Na nakatiwarik lang na gano'n. Yung pala danay siya nung isang person. Okay. Grabe talagang Attack on Titan. It just sucks the fun out of it. Speaking of fun, that the three of us would agree is good. Reincarnate into slime, pare. Pangit yung huling season. Yeah. Pero season 1 lang siya where can they go kasi? Season 1 lang yung maganda. Naging politics na di ba? Sa season 3. Yung season 2 literally parang 6 na episode nagmi-meeting lang. As in, yung parang may part lang doon yung mga demonyo. Parang, so ano gagawin natin? Gagawin ko. May bago na naging Demon King na siya. Nandito tayo sa Walpurgis. Hindi ko pa sinisimulan yung season 3. Pinanood ko yung movie. Tapos na yung season 3. Pero yung season 3 parang... tapos na. Kasi na-invest ako doon sa world building Ako rin, parang... Alam mo ba't natin nagustuhan yun? Kasi power fantasy siya. Power fantasy siya. Tsaka good governance fantasy siya. Kung ano yung parang, tangina, tinunang leaders nila. Tapos gumawa, may iniisip niya yung ano yung tawag ng pangalan ng Jura Forest? The Great Rimuru Jura Forest Federation. Federation, whatever. Nagiging maangas lang siya each consecutive episode sa season 1. Alam mo, napapansin ko, like, buti ko si Ranga. The more the episodes, like, nagkakaroon ng episode, ang nangyayari lang in each episode is ginagawa niya parang mundo na to, yung mundo na yun. So parang gusto niya lang bumalik talaga yun talaga yun Yun. Parang, nandito tayo sa party, buti lang meron akong dalang whiskey. Meron akong dalang beer. Yeah, yung mga nag-start ng genre lang yun, Overlord. Napanood yung Overlord. Ako sobrang Overlord guy ako. Talaga ba? Sinasabi nga niya sa akin paano nag-Overlord. Lagi ako nag-aaya, Overlord? Anyone wanna watch some Overlord? Makikita mo yung descent niya into madness and pagiging kontrabida. Hindi, kasi ano siya Hindi, yan naman yung sa start Hindi rin. Yun. Tigil natin episode. Pwede na tayo matulog. Alam nyo naman guys na ako ay isang easy guy. Easy guy. You're an easy guy. I'm an easy guy. Gusto mo yung Mushoku Tensei? Mushoku Tensei is okay siya sa akin. Gusto ko, reincarnated into a vending machine. Gago!
I became a spider down the water pipe. Ano yun? I got reincarnated into a spider. So what? I got reincarnated into a spider. Yun, solid din yun. Solid din yun. Nasa past pala. Yun yung main na niya. I think, parang hindi pala magkasabay yung story. Dude, sobrang kako. ang fast forward ko yung human pinaka-bobo scenes, na pinanood ko dahil sa'yo, hindi dumbbells kasi hindi ko Gago, sa dumbbells. Sobrang angas kaya ng Si Mr. Muscle. Alam mo ba? Dude, wait. Alam mo ba? Si Quattro, puta kaya nagla-lat spread dahil Yung dumbbell, nasa same universe siya ng Kengan Ashura. Oh my God! Nanood ka ba Kengan Ashura? Hindi. Panoorin mo siya, The Red Way, pare. Okay. Which is, fina-fast forward ko lahat ng dialogue, tapos hindi ko lang yung makalaban. Yan yung pagparod ko sa spider, fast forward ko sa spider. Nag-evolve siya. Sobrang nalilito ko lang. Parang yun yung, gusto ko na binring up may spider kasi ganun yung favorite type of power fantasy ko. Yung maging spider ka? Hindi, nagsimula siya from nothing. Yes. Tapos, gradually nag-build up siya ng sobrang lakas niya sa isang cave. Video game elements, baby parang boy. level up lang siya ng level up solo leveling. from sobrang hina. O parang solo. Ganda rin ng solo level. Parang bitin lang eh. Parang Ari Fureta. Ano yung Ari Fureta? Wait. Ano yung Ari Fureta? Dude, medyo hindi ako agree sa'yo sa Ari Fureta. Ano yung Ari Fureta? Ano siya? Parang power fantasy din, pero it gets parang weird. yung siya, naisi kayo yung buong class nila. Okay. Sa isang world na may mga powers and Tapos yung power na nakuha niya, parang medyo... Yung mahina pero malakas pala. parang alchemy, yung lowest form of powers. Tapos malakas pala. Hindi Ginawa siya niya malakas. Ginawa niya malakas kasi ang nangyari is parang nahulog siya sa isang during a battle, nahulog siya sa isang hole in the ground. Tapos na-stuck yung katawan niya sa ilalim ng mga bato. Parang nadurog siya. Pero yung bato na yun may magicules pa. So na-absorb niya. Yung magicules! Sa slime yun eh. So yung magic stone parang nagde-drip ng tubig na parang mana. Tapos sakto iniinom niya lang yung para mag-survive. Tapos sobrang nag-level up siya. Mahilig ako sa ganun kasi parang iniisip ko lagi. Mahilig ka sa Bofuri, I max out my defense. Ako isa rin yun eh, putang ina. Yan hindi easy kayo yun pero Gusto ko yung rational natulog siya tapos inuuntog-untog rin siya ng mga hayop. Tapos ang taas na ng defense. Taas na ng defense niya kasi nakatulog siya. Nag-grind siya. I stopped nung hindi na siya mag-isa. Yung may kasama na rin yung kaklase. Yung buong squad na siya. Pero lakas pa rin niya eh. Parang nilabanan siya ng best sa server tapos parang nilamon niya lang. Parang yung nakakatawa sa kanya is kung ano man yung ginagawa niya in-game, merong directly nangyayari dahil doon. So kunyari, isang beses kinagat niya yung poisonous dragon. Nagkaroon bigla siya ng poison dragon powers. Oo nga, daya, walang point yung bakit nasa defense yun, di ba? Ang weird nun. Hindi, nagkakaroon siya ng mga powers of offense. It's more of a resistance. Hindi kasi ang nangyari dun, di ba, parang binalot siya, wala siyang pang-attack, so kinain niya. Tapos nakuha niya. Yun na yung offense niya. Tapos meron sa dulo, nagiging mecha na siya eh. Tangina, sobrang gago. May part na may part na parang naging fucking mecha siya. Mecha na siya bigla. Tapos ang dami niya mga missile. Tapos meron siyang malaking turtle na sinasakyan. Sobrang gulo na. Utang inang Bofuri. Parang siyang Shangri-La Frontier. Tangina, Shangri-La. Maganda yung Shangri-La. Kasi hindi siya overpowered. It's more of a guy. Nakita ko yung plot na naman sa Netflix. Sa Netflix parating he's magically transported into a video game. So parang hindi siya magically transported. Hindi siya isekai. Yeah. He's playing a video game. So parang that hack. Yes. Parang Sword Art Online. Well, ang hirap na maging fresh red sa anime. Genre na siya. Bofuri din naman. Game din naman. Yung Sword Art Online, di siya maganda. Straight up. Yung first... Di ba maraming fans yun? First part ng first season. SAO pa. Yeah. Ganda kasi theme song niya eh. Pero yung SAO is widely known to having incel mabaho fans. Parang Fate. Oo. Stay Night? Stay Night, Fate, Grand Order. Diba? Wait, may mga iba't ibang Fate din? Maraming Fate. Kasi di ba, visual novel. Yeah, it started out as a hentai game. So, ginagawa nila... Ha? Yeah. Hentai siya dati, di ba? Di ko ano yung hentai. What's a hentai? It's what you say when they're nagmamadali. Hey, nagmamadali ka? Hentai ka lang. Hentai ka lang. Tangina, yun yung sa lahat ng brilliant na pinag-usapan natin, yun yung i-comment ng mga tao na, hentai lap trip. Tangina nyo. Mga kwentong barangay. Ano sasabihin ko po? Hindi, sa Fate, di ba? Fate. Pinapanood sa akin ni Chito again. Kasi favorite niya yun eh. Hindi, tawag doon,
sinabi niya sa akin na yung gumawa ng Demon Slayer. Ufotable ba? Yung gumawa ng Fate. Tapos parang na pinapanood ko yung pilot episode, meron lang babae na bungaba ng stairs na sobrang ganda ng pagka-animate. So parang that's very unnecessarily animated well. Ganun. Ang bobo rin ng plot twist ng putang inang Fate eh. Okay. Siya rin pala si Arthur. Wow! Oh. I'm sure we're missing out mga anime na gusto pag-usapan natin ng mga tao. Demon Slayer. Do you guys love that? Ganda. I like the new season na may isang guy yung fucking main weapon niya, yung sawed-off shotgun. Mga si Gen niya. 2 seasons behind ako. Yung Ang last, bobo mo? Sorry. Ang bobo mo. Yung ganda niya. yung last season Pinanood namin yung pinanood namin yung Red Light District. Yan ka pa lang? Hindi, yun yung last ko pinanood. Si Kidnap. Yes. Arc. Yung may nakikita niyo yung mga notes and symphonies. Sobrang bobo nun. Pero tinanggap, nilamon ko lang siya. Tama ka! Maangas siya. Dahil audio hashira ka. Pero hindi ko gets, bakit yan maangas pero yung sa Jujutsu hindi? Kasi nga, hindi na build up eh. Yes. Kasi, bago sila magsalpukan, may build up eh. may build up naman yung season na yun para ma-earn niya yung 7 episodes na away. Napakbakan lang eh, putang ina. Pinanood namin ng sabay yun sa Discord eh. Yung Kagawala. Grabe. Sobrang lahat na nangyari kahit nung sinaksak yung baboy tapos sinabi, hindi, nare-reorganize ko yung organs ko. Hindi, nasa left side. Parang sa ninja assassin. Oo, pare. Hindi ako namatay, na-reorganize ko. Yes! Kasi malleable ako kasi nakatira ako sa bundok eh. Ang angas. Hindi ako nalalasan kasi nakatira ako sa bundok. Na-organize ko yung organs ko. Sige! Okay lang! Ayoko pa siya mamatay eh. Inosuke! Doon din yung, ang favorite sa Demon Slayer, yung walang kwenta, yung may lightning. Si ano. Yung tinalo niya yung Paborito spider. ko yun. Sobrang galing. Talagang yung, gago. kasi na-master niya yung one tech. Lang, pare. One technique So lang, good. pare. It's so Dude, good. sobrang mamaw na niya ngayon, by Yes. the way. Let's see. yeah. Papanoorin ko siya. Dude, ang ganda ng mga bagong nilang kasama. Why did you stop Wala watching? na. Medyo yung sumunod na arcs doon parang nag-mellow down ng konti. Pero may mga angas pa rin. Nag-ano rin kasi ako eh. Parang pag dire-diretso ko pinanood, nakakasawa. Konti lang episodes na parang 10 lang. 10. Kaya ang dami kong anime na pinapanood kasi nag-switch ako. Nezuko-chan! Nezuko-chan! Nag-straight up ano lang kayo. Yan yung gusto kong trope sa anime, yung walang kwentang pervy guy pala, pero ang lakas niya pala niya. Nahilig ka sa pervy guys? Yes. Oh, Kasi wow. I relate. Yung alam mo sa My Hero Academia, yung walang kwenta. Si Grape juice, pare. Dude, every time capture ng na may hot springs episode or beach episode, 100% may maninilip dyan. Oh, man. Imposibleng hindi. Siyempre. Ginawa nila sa Persona 5, Persona 3. Buntot pagi. Pumili ka. Yeah, pero Bobby, pumili ka dito. Persona 3. Persona 4. O Meta 4 yung Pantasyo. Meta 4 Pantasyo. Ano yung favorite yung character na kala nyo walang kwenta pero malakas pala? Gago. Mahirap to. Mahilig ako sa ganun trope. Mahilig ako sa ganun sobrang trope. favorite. Yung Zenitsu. Yeah. Ano ba yung mga moments na, yung side character moments, paborito ko. Yung left wing spiker nila na kalbo. Yung hindi si Tanaka. Yung kinokol niya lang parati na left side. Di ba? Gawa ganun lang siya parati. Tapos spike lang siya ng spike kahit anong mangyari. Keep jumping, keep spiking sa Haikyuu. Isa rin na paborito ko na, my favorite. Sige, hell yeah. My favorite Goosebumps moment, pare. Sa Yakuza arc ng My Hero Academia. Si Kirishima, pare. Ay, tayo na. Motherfucking riot. Pare, Redo Riot. Unbreakable! Sobrang goddamn. Yung kalaban niya lang si Kendo Rappa. Si Kendo Rappa. Oh my God. Parang nag-power up siya ng significantly ng season na yun. Kasi parang lahat ng mga kakampi niya nag-evolve, di ba? Ng power. Si Midoriya naninipa bigla. Tapos sinabi sa akin ni Bakugo, yung power mo tumibay eh. Magpatibay ka lang lalo. Yun yung evolution mo. Dapat, di ba? May point siya eh. Dapat, di ba? Dapat unbreakable ka. So gumawa siya ng form na unbreakable na sobrang angas. Yung mukha lang siyang mukha demonyo. Tapos parang kaya niya nang i-hold yung ano na yan for like 5 minutes lang parang ganun. Sobrang sandali niya lang kayang i-hold. Tapos nung dulo, may nakalaban siya na malakas sumuntok. Isang suntok sa kanya. Durog siya agad kahit naka-unbreakable siya. So natakot siya.
Tapos nag-flashback siya. Tapos naalala niya si Pinky. Si Pinky kasi yun yung ano niya, yun yung hero calling moment. Yung calling moment niya na nag-defend kahit maratalo na dun sa isang villain. Which is kung ano yung nangyari din kay Deku. Kay Deku. Nung sinrape niya si Bakugo. Tapos, putang ina, bigla na siya tumalon sa harapan, di ba? Kasi mamamatay na si Fat Gum. Hindi na niya kayang i-absorb. Biglang puta, kailangan niya lang ng konting time para i-charge yung power niya. Biglang puta, dumating si Redo Riot, pare. Unbreakable siya. Tapos nagpa-upak lang siya, Kendo Rappa, sobrang ganda tapos yung kasama ni Kendo Rappa, yung Shield Guy. Yung Shield Guy, parang, tama na yan. Tama na yan. Do you think, kasi you guys love My Hero Academia, you think pagkatapos ng 10 years, will it be in conversation? It's gonna be done next season. So is it gonna be in conversation? I think parang Naruto. Yeah, hindi naman na like this generation it's as influential as a lot of anime. Okay. Hindi siya feeling ko Dragon Ball levels. Okay. Kasi mahirap to i-achieve yun. Yeah. Para hindi naman siya One Piece levels. Pero I think parang Naruto, if not at par with Naruto, he's a close. Nice. Sa Naruto. Like for the shonen, Yeah. Oo. Kasi isipin mo, for the longest time, ang isa sa mga highly rated animes, yung Full Metal Alchemist Brotherhood. Damn right. Tapos, Full Metal. Hindi ko pinanood. Hindi ko pinanood yun. Out Red, of please. Tapos parang, hindi naman Si siya Roy lagi... Mustang pa. si Roy Mustang, man. Pinagtatawa. Pero pag napanood ni Red yun, imposibleng. Yung si best friend ko si Jolo, paratis, panoorin mo Panoorin mo na kasi. Tapos nung pag pinapanood ako ang anime na sinasuggest siya dati, tapos pinapanood, ina mo, tago na sinasabi panoorin. Kasi ngayon, papanoorin mo. Ganda ng Full Pero Metal. totoo eh. Pero yung sinasabi ko. So ano ba panoorin ko, may original o yung Brotherhood na? Brotherhood na lang. Okay. Kaso may Ready Steady Go sa Okay lang yung original. Mas ang lungkot din ng Ready Steady Never Look Back. Ano yun? Yun yung theme Opening song. din. Okay. Hindi, pero yun nga sinasabi ko. Like, yung Brotherhood, one of the like highest rated animes, pinakamaganda. So good. Ang dami nagsasabi maganda siya. Pero hindi mo siya lagi naririnig sa usapan ng anime. Na parang, it's pretty old na rin kasi. Hindi, pero Dragon Ball, Naruto, pinag-uusapan pa rin. Parang yung mass appeal ata talaga ang ano eh. Kasi kahit ako hindi ako nanonood ng Naruto, alam ko yung nangyari. Alam mo yun, dahil lang nakita ko yung clips, nakita ko yung mga references, mga ganun. Di ako nanonood ng Naruto pero nilaro ko like most of the games na lumabas. Ninja Storm. Ultimate Ninja Storm. Masaya siya eh. Wala nga sa conversation yung Full Metal, no? Kasi I feel like hindi lang natin pinag-uusapan. Baka short lang kasi siya. Medyo ang maganda rin sa My Hero Academia, hindi siya parang Dragon Ball na pag pinapanood mo sa casual, hindi nila magigets. Which is sobrang hirap i-gets kasi ng Dragon Ball. Pero kapag pinapanood mo siya, kahit One Piece, mahirap magets ng mga tao. Dude, lalo na kung ngayon ka pa lang pupunta. Ang weird ng art style. Alam mo yun, hindi siya Pero yung My Hero Academia, parang accessible siya sa buong mundo. So pag may gusto kong ipasok sa mundo ng anime, like yung girlfriend ko, sabi ko, ang una kong panoorin My Hero Academia. Tapos, doon ba? Sige, ano next? Haikyuu, yung next. Para sa akin yung unang dalawa eh. My Hero Academia, tapos Haikyuu, tapos pwede ka nang tapos Bunny Girl bahala na. Grabe. Jump shot to Bunny Girl Senpai. Sobrang nakakalito yung Bunny Girl Senpai. Bigyan mo ng konting Your Name. Yan tatlo, di ba? Parang madami ng tropes kagad ng mga over. Kaguya wants to be confessed to. The feeling ko ang Kaguya kailangan medyo deep na eh. Kasi ano siya eh. Death Note daw siya for romance. Death Note na romance. Ganda ng Kaguya. Wait, by the way, ang ganda ng Kaguya. So, mamaya. Feeling ko abot tayo dun eh. Kasi ako, alam mo naman ako mahilig ako sa romance anime. Ako din eh. Alam mo mga incel, man. Ako din, dude. Hindi, so, yung mga ganong klaseng anime, yung mga super well-known, mass appeal, ano lang. Parang, di ba, ang daming anime na maganda na, pero hindi naman siya pwede sa lahat ng tao. Di ba? Alam mo, GTO? Hindi pwede sa lahat ng tao. Yeah. GTO. Sobrang... Sakura Wars. Hindi pwede sa lahat. Sakura Wars? So, basically, mech anime siya. Tapos pagkatapos nilang talunin yung monsters, it's like, parang siyang persona, kailangan nila ng social life. Tapos nasa theater sila. Pagkatapos, parang... tangin na, walang kwenta yung pinapanood mo anime. Sakura Wars? Sakura Wars. Ano yung pinakawalang kwenta na anime na pinanood mo na nagustuhan mo? Okay, yun. As in yung alam mo pag sinabi mo sa ibang tao. Ikakahiya mo. Kinakahiya ako. Mahirap yung tanong na yan So, mauna ako. Ako din. Mauna ako. Sobrang na-enjoy kay High School DxD. Ano yung High School DxD? Puta yung ecchi.
Sobrang ecchi nung... Dude, may scene doon. Gets ko si Alex. May isang scene doon. Parang may sniper. Tapos babaril niya yung zombie. Tapos it went through the cleavage of one girl. Yung bala. Kasi nag-twist yung cleavage niya. Tapos sabi, this anime is for the boys. For the boys. Yung sa High School DxD, ba't mo siya nagustuhan? okay lang siya sa akin kung tinanggal mo lahat ng bastos dodo moments. Kasi ganung klaseng anime siya eh. Pero yung story niya itself, wala rin kwenta. gago yung kwento niya. Parang kinupi lang ata ng Tokyo Ghoul to eh. Talaga. So pares lang siya sa Tokyo Ghoul? Hindi siya parehas Tokyo Ghoul. Pero yung overall premise niya parang wala akong guilty pleasure anime. Parang lahat pwede kong pag-usapan. Usually, for me, it's romance anime. Kasi Dangers in My Heart. Dude, the Dangers in My Heart, pare. Hindi ko alam yun. Dangers in My Heart. Let's go, Alexio. Let's go! Ito yung rundown ko ng Dangers. Imagine mo si Andren. Bigla nagkagusto si Pia Wurtzbach sa kanya. Yes. Yeah, yung fucking the Dangers in My Heart, bro. Nagsimula siya, gusto niya. Isang incel. Tapos nagustuhan siya ng supermom. Yes. Okay. Para my dress up, darling. My dress up, darling. That's red. Tangina nyo, pinapanood nyo sa akin yun. Ecchi pala ang puta. Ano ngayon? Sabi niyo panoorin nyo with kasama mo si Kate Moto. Cute siya. Kumakalog lang yung dodo niya the whole time. Oh, hell. Pero, yung parang sa'yo, I think it's Love Hina. Love Hina. Yes, talaga nanonood kang Love Hina. Like, tanggalin mo yung... Chobits. Tanggalin siya sa Love Hina. Tanggalin mo lahat ng ecchi moments. Tanggalin mo lahat. Maganda yung story niya. Pero meron It's a Hindi genuinely... mo pwede tanggalin lahat. Pero it's a genuinely good love story. Yun nga yung yung point. Yung sinasabi sa DxD, tanggalin mo lahat. Parang lang may-enjoy ko pa rin siya eh. Yung High School DxD. Parang yung pinaka... Dude, pag tinanggal mo lahat sa Love Hina, ito one class lang to yung pinaka-incely... yung pinaka-incely ko siguro na anime na talagang pinanood ko at sinubaybayan. Yung Haruhina. Parang... Hindi mo alam yun? Para SOS Club. Haruhi. Haruhi. Suzumiya Haruhi. May isang episode yung paulit-ulit lang. Takin ng bobo nun. Kahit ako parang... Gago, hindi naman siya... Hindi siguro siya ecchi eh. Hindi siya ecchi, pero ano siya... Parang conceptual parang guy and girl pa rin siya, diba? Parang gagawin ko lahat para sa'yo kahit tas ikaw parang yung episode for some reason sinasabon ko yung mga lahat ng naiisip ko nagkakatotoo, parang ganun. Parang Diyos siya, diba? Ginaya lang talaga siya ng Bunny Girl Senpai. Dude, rent pa rin ba yung Bunny Girl Senpai? Kasi may isang arc sa Bunny Girl Senpai na umuulit-ulit lang din yung araw. Hindi naman yun yung defining ng Haruhi. Hindi, okay, ito yung nangyari. Bunny Girl Senpai. Let's go. Ito kasi yung nangyari sa Haruhi. Okay. Para mo dinedefend yung Attack on Titan eh. Yung babae, si Haruhi, God siya, pero di niya alam. So para pag may wini-wish siya na parang, sana totoo yung mga psychic, nagkakatotoo sila. So parang itong mga psychic na to, parang inaaral nila yung existence nila. Lahat nagle-lead to Haruhi. So meron siyang parang tatlong club member na parang, psychic ako, ganyan ako, or robot ako, parang ganong klase. Tapos parang, kailangan ko lumapit kay Haruhi kasi naaral ko existence ko, parang ganong klase. Tapos ang isang normal na tao lang dun, si Kyon, yun yung lalaki. Parang lang tong Bunny Girl Senpai. Tapos parang sila nga yung love team. Hindi naman masyado. Tapos ito yung malupit dun. So lahat ng sinasabi ni Haruhi nagkakatotoo. Parang pag ini-incept niya, nagkakatotoo, di ba? Tapos parang yung ending ng season 1, si Kyon kasi mahilig siya sa babaeng nakatali yung buhok in a certain way or something. Nalimutan ko ni hairdo. Tapos parang na-incept niya biglang si Haruhi nag-iba ng buhok. Parang ganun. So parang, kilig. Ganyan klase. Tapos, yung umulit-ulit na araw, I think in-incept niya na ayaw niya matapos yung araw. So talagang umulit-ulit siya. Tapos 9 episodes yata siya na pare-parehas. Parang I appreciate hindi siya isang episode lang. Alam mo, in a way, na-appreciate ko yung insanity. Sobrang wild. Yung Bunny Girl Senpai naman. By the way, yung season 1 hindi siya chronological order lumabas. Oh my God. So kunwari, yung episode 1 nila 9 talaga. Episode 3 nila So kailangan pang i-research kung ano yung totoong chronological order. Parang ganun. May nakita, may gusto lang ako i-mention na hindi related sa sinabi niyo at all. May nakita ko sa Facebook. Hindi ko alam kung fake news to. Pero yung last episode ng Cardcaptor Sakura sa Japan. Okay. Inabangan ng mga tao. Pero yung show right before sa kanya is parang championship ng sumo wrestling. Tapos nag-run a bit long. Tapos hindi pinalabas yung part. Hindi. So yung mga taong nag-pre-record sa time slot,
Puro sumo wrestling. Nakuha nila kalahati sumo wrestling. Kasi hindi na nakuha yung ending. Nakita ko na sa Facebook ko. Sa rin na, yun. Sobrang bad trip. Isang guilty pleasure ko yung card cap. Nung bata ako. Card capper sa Aura. Tatawa kita bakla ng mga kasama ko. Kung ka ng card capper Alam sa mo Aura. maganda sa card cap, ganda rin ang music. And at its core, it's a Nalam ko ng romance guilty anime. pleasure anime ko. Fushigi Yugi pa. Fushigi is based, pare. Fushigi Yugi pa. Si Tamahoney. Nakako. Let us unite so we can strengthen our chi. Sex Which is basically sinasabi niya mag-sex tayo para lumakas tayo parehas. Yes. Tas, alam mo, it took me a while na pambabae pala tong anime. Ba't ang pogi nilang lahat? Who cares? Lalaki si reverse harem siya. Yes. Ganda si Chichiro. Ano ba? Mga... Type mo si Chichiro. Meron akong pinanood na anime kasama sina Roy tsaka sina Chito. Ano? Na uber basura eh. Ano nga? Yung domestic girlfriend. Domecano, pare. Hindi ko alam. Akala ko sasabihin mo redo of a healer eh. Pero, Ayun ba, ano na, ang intense ng anime na yun. like, it's hentai na. Nasa basurang moment na tayo ng Yes. podcast. Na gusto natin panoorin. Yung mahirap na ako i-convince manood ng basura ngayon. Takina, binantayan nyo ako panoorin yung K-pop anime na bullshit. Oshinoko? Oshinoko. Ang ganda ng Oshinoko. Sabi niya, Red, samahan mo, panood natin yung first episode ng Oshinoko. I will say. Sabi ko, ba't parang di tumitigil tong episode? Patang 1 hour and a half pala yung umiyak ka. I will say, it started too good. And di na niya na-keep up yung... At so hindi siya nag-ano. It doesn't escalate further than... Sobrang mystery, science Yes, fiction, ang ganda eh. fantasy, tapos next episode, medyo slice of life. Straight up idol anime na lang siya. Pero yung fact na na-reincarnate yung doktor at yung fan na may cancer into the nanay. Yung idol, naging idol nila. Yung twins, di ba? Tapos sinaksak siya sa huli. Tapos sobrang angas ng team. Yasobi. Na kinover ng Misamo, Nitsiyu, at New Jeans. Oh, dude! Wild. Tsaka ni Tim Henson of Polyphia. Sino yun? Si Tim Henson, math rock. Wait lang, gusto ko lang tingnan kung ano yung mga... Kasi meron ako my anime list. Alam ko yung top mo. Alam mo yung top ko? Full Metal, nandiyan yun. Beck, di ba? Parang gano'n. Beck. Mongolian Chop Squad. Mahilig ako sa music. I watched the half of Saka it. sa K-On, di ba? K-On's also good. Mongolian Chop. Mga music anime. Bochi the Rock. Bochi the Rock, ang ganda ng Bochi. Wala akong pinanood na music anime. Yun na ba dapat yung sunod ko? Bochi the Rock. Genre. Kung gusto mong comedy, like may kwento, baka Beck Okay. para sa'yo. Kasi medyo mas seryoso siya dun the other animes. Kung i-compare mo sa ibang anime, ano siya? Ang Beck? Siya ba ang Demon Slayer ng music anime? Hindi, siya yung, I guess, slam dunk ng music. Parang slam dunk siya ng music. Yung Bochi the Rock, para siyang Dragon Ball ng music. Hindi. Comedy yung Bochi eh. Yung Bochi kasi, pati K-On, hindi siya seryosong anime. Okay. Like, ano bang... Parang, we're friends. Tapos walang... Parang asobis. Walang... Yung K-On. Wala siyang problema talaga. Yung problema, nawalan ng strap yung guitar ko. Kailangan na mag-practice kasi may gig tayo. Yung mga ganun lang yung mga problema nila. Gano'ng kalapit yun sa totoong anime, totoong music? I mean... As a person na nasa banda. I think yung Oddjob, the band, sobrang close sila sa Hokago Tea Time. Yun yung pangalan ng banda sa K-On. Okay. Or sa Kesoku Band. Hokago Tea Time? Hindi, ano siya, parang... minsan, kailangan punta ng music store para bumili ng strings. Yun na yun eh. Yun na yun. Pero yung easy watch anime yung mga yun eh. Kailangan gano'ng kahaba yung Beck tsaka yung ano? Yung Beck, di ko man 20 something. Maikli lang. Kahit 3 araw yun. 20 episodes. Parang, tama ba? Basta mga ganun, hindi siya lalagpas ng 50. Sa siya panoorin? May Netflix? Alam mo, we barely scrape. So I think kailangan din ng part 2. Yeah. So yung next episode, anime na rin panoorin. Yes. Tapos Anime? let's bring in our friend Roy pa. Kasi kanina pa siya naghihintay. Kasi pa siya naghihintay para second episode. We've hit our 60-minute mark. Yeah. Sa mga taong natickle ang balls
sa anime episode na to. Or if you're a lady. It's but the tip of the iceberg. Ang inyong gooch. Ang inyong para na lang unisex, 'di ba? Na-tickle lang inyong Ang iyong chunch. ang inyong box asshole. Para hindi lang for the boys. Para hindi na for the boys, 'di ba? Mamaya pag nag-romance anime tayo. Ito na. Ayoko na mag-romance anime. Hindi ka nag-romance anime. Ito wala pang hindi natin pinag-uusapan lahat ng mga favorite moments ko sa My Hero Academia. Naging My Hero Academia. Yung si All Might, yung bigla. Lahat ng mga moments na umiyak ako. 'Di ba? Yung na-achieve ni Vegeta yung bago niyang form, yung Super Saiyan Blue na bago. Actually magandang yung part ng yung pag-usapan natin kasi kung gaano ako gulo Dragon Ball Z. Hindi, na-realize ko rin kasi na for the past like couple of years, lahat ng iyak moments ko in media puro anime. Ako rin. Wala pa akong iniiyakan na kahit ano. I think it's a combination of like maganda din yung music. Mas marami pa akong iniiyakan sa anime at wrestling kaysa live action movies. Kaysa sa live action movies. Or totoong buhay. Or totoong buhay din. Kaysa mga namatayan ng relatives. Parang wala pa nga tao iniiyakan na namatayan na rin. Naalala mo yung It's Okay to Cry? Parang lahat ng comedians pinapaiyak nila, gagawa sila ng campaign, di ba? Parang gano'n. Kay Doc Gia. Rest in peace, Doc Gia. Tapos, parang tinatry ako paiyakin nung AD. Hindi ako makaiyak. Sabi niya, ano bang malungkot na nangyari sa'yo? Kasi naisip ko, namatay yung lola ko, close kami, ganyan. Tapos sabi niya, isipin mo yung lola. Mas di talaga ako naiiyak. Tapos ano ba bang isipin mo na mas ayoko aminin na yung huling time na umiyak ako is nanalo si Daniel Bryan ng ng title. WrestleMania 30? At saka ayoko aminin na yung, alam mo yun, ayoko lang aminin na yun yung huli kong, alam mo, Red? Yung cry? Yun yung huli kong cry or yung nag-retire siya. I will say, na tama lang na hindi mo sinabi sa kanya. Kasi pagtatawanan ko lang. Umiyak ka kasi yung lalaking naka-trunks na sabi niya, magsuot ng trunks. Sir, para puto sa mga taong may totoong problema eh. Gaga nung nagpunta sila sa bahay ko, tinitry din lang ako paiyakin. Wala. Parang, sabi ko, sana last week kayo pumunta nung hindi pa ako nagigig na 3 dire-diretso. Ako umiyak na ako nang pupunta nila. Pagdating nila umiyak si Andren, tapos sabi natin, ngayon ba yun? By the way, gets ko si Red. Ako naman umiyak ako nung bumalik si Stone Cold. Hindi ko pinapatikita sa Discord. Like, putang ina ito. Tapos sinabi yung final match. Minute ko. Tapos medyo kumunon ako. Fuck. Hindi mo kaya. Iba talaga wrestling din. Umiyak ako nung sinabi hindi siya niniwala sa CTE. Sa CTE? Sobrang wild. I'm not a CTE guy. Stone Cold, it's not up to you, sir. Stone Cold, no. No, Steve. No. Ano ka lang. Tapos na episode na to. Yes. Mga kaibigan, pakinggan nyo yung next episode which is anime part 2. Yes. Part 2. Okay? Andren, may show kami ni Red sa sinabi niya sarili yung pangalan like a Pokemon. Andren. May show kami ni Red sa Hobby Stadium November 9. Yama. Yes, sa Hobby Stadium. Take us at comedymanila.ph with Alexio. Di pa ako tapos? Ray Mamuwad. Thank you so much, guys. Si Mark. Pero sige. Dude, syempre. Kasi nandun na sa post. Bakit minention mo lahat except si Mark Yamado? Hindi. May issue. May issue. Mababangan nyo yan sa next episode. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.